Aktibo ring nakibahagi sa Battle for Rivers and Esteros ang mga volunteer para sa Manila Bay Rehabilitation. Anila, sulit ang kanilang pagod kung saan o kung para naman ito sa pangalaga ng ating kalikasan at kapaligiran. Si Mika Hoson sa sentro ng balita. Matagal nang naninirahan sa tabi ng Estero de Magdalena si Lolita at kanyang 6 na anak. Napakarumi raw ng estero noon at laking galak niya na patuloy ang paglilinis dito ngayon. Paliwanag niya. Lahat kami dito nagkakaisa kami na iba nga katulad niyan, malinis na tapos na sa akala nila galing sa amin. Pero andun po yung mga basura namin, tambak lahat. Sakaling atasan daw na maging volunteer sa paglilinis, ay handa siyang tugunan nito habang hindi pa nare-relocate sa Cavite. Formal nang inilunsad ng pamahalaan ang Battle for Rivers and Esteros o yung malawakang paglilinis sa mga ilog at esteros sa Metro Manila. Maaga pa lang, sinimulan na ng ilang volunteers mula iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang paglilinis sa mga ilog at estero na konektado sa Manila Bay. Sa Estero de Magdalena at Estero de San Lazaro sa kahabaan ng Recto Maynila pa nga lamang, tone-tonelada o hindi nabababa sa 600 sako ng basura ang nahakot. Para makatulong po sa kalinisan ng estero. It was such a fun experience kasi you don't get to experience that one every day. Maganda yung purpose kasi nakakatulong tayo sa environment, then nakakatulong din tayo sa mga tao na tumitira dyan. Habang naglilinis, may ilang residente pa nila na nahuling nagtatapon ng basura sa estero na agad namang napagsabihan ng otoridad. Samantala, parurusahan naman ang mga local at barangay officials na hindi makikisa sa Manila Bay Rehab. Tama naman po kung para sa akin kasi para magising na may ibang barangay captain na hindi gumagalaw. Magpapatuloy ang cleanup hindi lamang sa Manila area kundi sa iba pang bahagi ng NCR. Mika Hoson para sa Bayan.